Good morning mga tropa, welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? Meron tayong isang kababayan na nag-comment at ang sabi niya, kabayan, patulong naman, anong agency nyo? 3 kasi kaming mag-a-apply at paano din kami matatanggap? Ano mga tips? Salamat sa sagot, idol. So ayun mga tropa, thank you sa iyo kabayan at sa mga gustong pumunta ng Canada, good luck po sa inyong lahat. So sa inyong kabayan, sa mga mag-a-apply katulad nyo, good luck at hopefully makarating kayo dito sa Canada in the future. So ayun, based on my personal experience, so ito po yung mga interview questions na itinanong sa akin nung ako po ay nag-a-apply ng trabaho dito sa Canada. So ayun mga tropa, ito number 1, ito kailangan nyo itong paghandaan mga tropa. Well, in case na ito lumabas man to sa mga itatanong sa inyo or hindi man itanong sa inyo, at least ready kayo, meron kayong idea sa mga posibleng itanong sa inyo. Pero ito kasi mga tropa, itong sasabihin ko sa iyo, so itong isi-share ko sa inyo, is ito po yung based on my actual experience na mga tinanong sa akin last year. So ayun, dito rin po ako bumagsak mga tropa. Unfortunately, hindi po ako pumasa sa mga interview ko na mga naunang in-apply kong trabaho last year, so hindi pa ako pumasa. At ito po yung mga itinanong sa akin. Ito number 1, tell me about yourself. So ayan, tinanong sa akin yan. Number 2, how would you describe yourself? Number 3, why do you want to work here? Number 4, what are your greatest strengths? Number 5, what are your weaknesses? Number 6, can you tell me how you overcome a stressful work situation? Number 7, why should we hire you? Number 8, what is your salary range expectation? So ayan yung mga itinanong sa akin mga tropa, no? So inilista ko po yan. Ang tip ko sa inyo mga tropa, yung mga questions na yan, i-search nyo sa Google kung ano po yung magandang sagot. And kumuha po kayo ng idea nang sa ganun po is masagot nyo ng maayos yung mga questions na iyan na posible pong itanong sa inyo. So ayan mga tropa, another tip din po bukod dyan sa mga interview questions na i-share ko sa inyo. So ito, sigurado po ako na itatanong talaga to sa inyo ng interviewer. So ito another tip, tatanungin ka ng interviewer regarding sa work experience mo. Katulad sa akin, warehouse staff ako dyan sa atin sa Pilipinas for almost 7 years. Tinanong nila ako kung ilang taon akong naging warehouse staff, kung ano yung naging trabaho ko sa loob ng warehouse, kumbaga ano yung specific job na ginagawa ko. So ito, naging delivery helper ako, naging order picker, naging scanner, naging dispatcher, naging warehouse coordinator. So, in-explain ko din po yung duties and responsibilities ng mga naging trabaho ko sa loob ng warehouse. And for sure mga tropa, kung ano man po yung trabaho nyo, sigurado po ako na tatanungin ko ng interviewer regarding sa work experience nyo, kung nasaan man kayo nagtatrabaho, kung nasa ibang bansa man kayo or nasa Pilipinas kayo, for sure na itatanong po yan sa inyo ng interviewer. So, ayan mga tropa, kahit na hindi nyo napaghandaan yan, sigurado naman po ako na mapapasa nyo yan kasi yan naman po yung ginagawa nyo, yan naman po yung experience nyo. So ito pa mga tropa, another tip po hindi po lahat ng interviewer is tatanungin ka ng mga usual na tinatanong sa interview. May mga ilan-ilan itatanong yan, like for example, tell me about yourself, what are your strengths, what are your weaknesses. So ayan, itatanong yan sa inyo mga tropa, mga pangilan-ngilan, and bibigyan kanila ng senaryo kung ano ba yung magiging reaction mo. For example, warehouse worker ka, merong nangyari sa loob ng warehouse, let's say may bumagsak na shelves. So ngayon, tatanungin ka ng interviewer, paano pagka may bumagsak na shelves, ano ang gagawin mo? So syempre, kapag ka ganon, magre-report ka sa manager, and yung manager mo, yung po yung magre-report sa management. So, ayun mga tropa, kaya mag-pay attention po kayo sa
sa mga itatanong sa inyo. At huwag po kayong kakabahan mga tropa na baka sabihin nyo is mahirap yan kasi English, baka mamaya stricto sila sa mga sa grammar, kung paano ka magsalita. So hindi po sila ganun mga tropa. Ang pinaka-importante po, wag po kayong kakabahan, and as long as nadi-deliver nyo po ng maayos yung sinasabi nyo, naiintindihan nila yung ibig mong sabihin, at nakikita ng interviewer na may alam ka talaga sa ina-applyan mong trabaho. So yun mga tropa, kaya wag po kayong kakabahan, wag po kayong matatakot na baka hindi po kayo pumasa sa interview. Mag-focus lang po kayong mga tropa. Kung ano yung mga tinatanong sa inyo, intindihin nyo lang yon. And yung mga tanong na sinare ko sa inyo, yung mga unang tanong, so ayan po, paghandaan nyo yan mga tropa, kasi lumabas po yan sa mga interview sa akin. So ayan, itong mga sinare ko sa inyong tips mga tropa, so yan po is based po sa personal experience ko. So kaya maaari pong makatulong yan sa inyo mga tropa. Naniniwala po ako sa inyo na kaya nyo rin yan na pasahan ng mga interview na yan. At alam ko po na matatanggap kayo sa trabaho mga tropa. So lakasan nyo lang yung loob nyo. Good luck sa pag-a-apply nyo mga tropa. No? Hopefully makarating kayo sa Canada in the future. And yung regarding naman po sa kung anong agency namin, so yung pathway po namin papunta rito sa Canada is yung International Student Pathway. So yung misis ko po nag-aaral and ako po nagtatrabaho. So dito na po ako nag-apply ng trabaho sa loob ng Canada. So dito na rin po ako naghanap ng agency na tutulong sa akin para po makapasok ako ng trabaho. So ayun mga tropa, bago ko po tapusin yung vlog ko, gusto ko pong magpasalamat sa iyo kabayan sa pagbibigay mo ng time para panoorin yung vlog ko at sa pagbibigay mo ng comment mo. So ayun, thank you sa iyo. Good luck sa pag-a-apply. Sana po makarating kayo rito sa Canada ng mga kasama nyo. So ayun, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat mga tropa.